Bersamin on defensive mood na ngayon. Correct. Hugas kamay. Ang ginawa ni Bersamin, hindi lang po siya naghugas kamay. Naligo po. Shelo Magno, gandang paliwanag niya sa FB interview ni Kong Ungab, di ba? Di ba? Maganda, magaling ng tandem kasi pareho silang UP. Matatalino naman po yung mga yan. Kaya pag nag-usap, may sense. Pag si Grace mo, wala. Isa lang yung tanong kay Grace mo, ang tanong sa kanya eh. Ano po masasabi nyo doon sa blankong ano? Ay, wala pong blanco doon sa enrolled bill. Ano na namang enrolled bill ang pinauuso nyo? BICAM report ang tinatanong, enrolled bill naman ngayon. Yung enrolled bill, ang actual name nun is GAB, General Appropriations Bill. After na masign ng President, magiging gaan na. Hindi, Rara Abis. Huwag kang sumakay sa kanila. Pauso lang nila yan eh. Yun na rin po yun. Yung, eto paliwanag ko lang. Wala pong ibang ano na. Pagkatapos po ng BICAM, yung BICAM report na na-ratified na, yun na rin po yun. Yun na rin po yung tinatawag na enrolled bill. Yan na rin po yung magiging General Appropriations Bill. Wala pong pagitan nun. No? Yun na rin po yung BICAM report. Pagkatapos pong maaprobahan, pumirma yung mga congressman at senador. Eto, kitang-kita po natin, hindi po nila binubusisi yung pinipirmahan nila. Nakakadalawang taon na yan mga senador eh. Di ba kinantyawan yan? Nung kay Tatay Digong, bakit hindi nakalusot yung ano? Bakit hindi nakalusot kay Tatay Digong yung mga in-insert nila? O yan, pinapakita uli ngayon. O di, binubusisi ni Tatay Digong, iniisa-isa nila eh. May mga staff naman yan eh. Eh kung yung staff nila, wala lang din. Wala pong iba pang dokumento. Pagkatapos ng BICAM, yun na yun. Kung may blanco dyan at nakarating sa palasyo, wala nang blanco. May nag-fill in the blanks. Ngayon, sino yung nag-fill in the blanks na yun? Oh. Dinideny lang nila. Eh may ebidensya nga si Ungab eh. Yung hawak ni Ungab, yun din yung hawak ni Raul Manuel. O yun din ang hawak ni Franz Castro, hindi niya lang maintindihan kung ano yung hawak niya. Franz Castro, tumatakbo ka na senador, nagpa-interview ka, tapos sinabi, hindi ko alam kung ito ba i-drop lang o ano. May pirma, drop. Imposible po na magkaroon ng tinatawag nating another version kasi hindi po pwede. Yun lang po yun. Kung pina-approve sa inyo yan na may blanco, kaya nga tinatanong, bakit kayo pumirma ng may blanco? Ikaw lang ano, ngayon, sino ba presidente natin ngayon? Ako lang din tumatawag kay Tatay Digong na President Duterte. Hindi ko rin siya tinatawag na former. Pauso ka naman, Hillside Cebu. Late ng session, pension ng mga retired police, kuya ko at pinsang ko, 24 na, wala pa rin pension. Yan po ang intindihin nyo, hindi po yung, alam nyo kayo sa House, Quadcom na naman na kung ano-anong investigasyon nung mayor pa si Tatay Digong. Naging presidente na po siya, tapos na rin po yung termino. Gusto nyo imbestigahan yung mayor siya para saan? Inimbestigahan niya ni De Lima. Wala nakasuha. Number 1 natin, Senado Marcoleta. Sama natin si Rodriguez. Siyempre, si Kibuloy. Batogo. Hinlo. Bundok. Lambino. At Philip Salvador. Yan. Di ba kahiya ng government pag pumasok ang ICC, lalong masasabing weak leader si BBM? Correct. Wala kasi sila isang salita eh. Sasabihin na walang jurisdiction, tapos papapasokin. Kumusta ka, kulto ni Digong, Mr. Badong, watching from Brega, Libya. Mabuhay kayong mga taga-Libya, sabi ni Rizon. Eh di wow, ikaw yun, halata ko impersonation ka lang.
Ubos na ang pera ng bayan, kaya utang na naman para sa pension. Correct, utang po yan, pero ang daming pinamimigay. Sir, si Charlie Chaplin ang nag-fill up ng BICAM report. Laglagan time na Marcos Alipores, iwas pusoy na sir. Yan. ES, the shower guy, Bersamin. Ginagawa nila kasi bobo mga Pilipino. Yun po ang masakit eh. No? Binobobo yung mga Pilipino. Bumalik sa kanila yung ginagawa nila kay Inday Sara eh. Kayong mga congressman, gustong-gusto nyo, di ba? Transparency, dapat walang tinatago. Nakita po ninyo ngayon, nanonood ba kayo sa Amerika? Ngayon lang po nilabas kasi dineclare na ni Donald Trump yung mga lahat po ng papeles, videos, lahat-lahat po na may kinalaman sa pagkamatay ni JFK, ng kanyang kapatid na si Robert, at saka si Martin Luther King, lalabas na po. Kanina may napanood na ako, puta, antindi oh. Ha? Ibang anggulo naman yun. Di ba dati mga sinong killer ni ano? Ngayon, mismo yung driver yung nakitang bumaril. Oh. Grabe. Ano po ang point ko? Kasi classified yun. Bawal pong tignan man lang yun. Bawal pong magbasa, bawal pong manood. Ganun po pag classified. Kinakailangan munang i-declassified. Oh. Tapos kayo, gusto nyo ilantad. Gustong malaman, saan ba tong mga ano na to, mga safe house na to? Tanong mo kung sino yung gustong nagtatanong ko saan yung safe house. Confidential po yung gusto nyong ilabas ni BP Sara eh. Ano kaya mangyayari kay BP Sara pag kanilantad niya yung mga confidential? Ididemanda rin nila. Magiging kaso ni BP Sara yun. Hindi kayo naniniwala? Tinatanong nila tapos sila magkakaso? Hindi ba ganyan ang confidential fund? Nanghingi si BP Sara, binigay nila December. Tapos sasabihin, ilang araw lang ginastos. Di ba? Masyadong sweet yung mga yan. Yung mga utak ng mga congressman natin, masyadong sweet. Sweetik. Ngayon, sa US, ang trend ngayon, tanggalin na yung mga fact-checker na yan sa FB, malaya na. Dito sa atin, iimbestigahan pa yung mga vlogger para makaiwas sa fake news. Sino po magsasabi kung fake news o hindi? Imagine niyo, ilang daan taon na po merong press. Panahon pa nila Marcelo del Pilar. May dyaryo na. Mga kolumnista yan sila Marcelo del Pilar. Mga nagsusulat sa dyaryo yan. Graciano Lopez Aina. La Solidaridad. Sa tingin nyo, yung mga wala pa rin pong fake news na sinasabi? Kami po, ang political blogging lalo na, kailan lang po yan? Wala pa po yung dekada. No? Yung mga matitibay na political blogger, halos nagsimula lang po yan nung panahon ni Tatay Digong, di ba? Yan na mga pioneer niyan, sila Banat Bay, sila Maharlika, sila Tipi. Yan na po yung mga pioneer ng mga political blogger. Wala pa po kaming dekada. Hayaan nyo kaming lumago sa amin. Maraming matatalinong vlogger kaysa sa mga press. Kaya po namin kontrolin yung sarili namin. Huwag nyo kayong mag-impose. Kung gagawan nyo po kami ng mga fact-checker, anong fact-checker? Yung katulad ng mga fact-checker nila, ilang beses na ako na fact-check niyan. Hindi naman nila pina-fact-check yung facts eh. Yung opinion po namin yung pina-fact-check. Sino po magsabing mali ang opinion namin? Di ba?
Ang maaaring sinasabi niyong mali ngayon, fake news ngayon, mapapatunayang tama sa mga susunod. Basta hindi kami nananawagan ng mga insurrection, ibagsak yung pamahalaan sa aming basta hindi kami nananawagan, alam namin yung batas. Fact-checker, ipapact-check niyo yung mga sinasabi namin. Mas fake news pa yung mga fact-checker sa amin. Oo, nakailang beses ba akong binera files ng mga yan? Opinion ko yung pinapact-check. Pwede mo bang, kahit na po opinion, dapat open kayo dyan. Pwera na lang kung kasinungalingan talaga. Kung kayo mismo affected. Kaya nga po may batas tayo na anti-cyber law, kung ano man yun, cyber libel. May batas kung sa tingin nyo mali yung sinasabi namin, yun lang po yun. Kasi unfair sa aming mga vlogger. Kailan lang po, hayaan nyo po kami. Kasi kusa po kung panay fake news po yung ginagawa ng isang vlogger, wala na pong manunood dyan balang araw. Hindi naman po kami swelduhan dito, kaya po kami nagbablog dahil kumikita pa kami sa YouTube. O kung hindi na kami kumikita, kung fake news ka lagi, hindi ka na talaga kikita balang araw dahil niloloko nyo yung mga tao. Sir Buds, bakit magbebenta si Recto ng lupain? Saan po nila gagamitin ang pinagbebenta ng mga lupa na yan? Nagbenta po sila ng ginto. Hindi po natin alam kung saan. Nagbenta po sila ng kung ano-ano. Binenta nila yung mga NAIA operation. Hindi po natin alam kung saan po napunta yung mga yan. Parang yung Vera Files lang. Oo, parang Vera Files. Congrats, Sir Badong. 400K. Layo. Nagsisimula pa lang tayo sa 300. Ang problema kasi sa mga fact-checker, sino nagdedesisyon kung ano fact at sino. Halimbawa po, eto. Ngayon, di ba, yung sinasabi nila na mali-mali nung panahon ng pandemya, paano nyo nalaman? Ngayon, napapatunayan na marami pong mali na tinanggap nating tama nung pandemya kasi wala nakakaalam eh. Yun lang po yun. Minimi, ano ba yan? Thank you very much sa 299. Uy, wala pala nagpapakape 6 cents, hello. Ayan, si Ram. Pumasok si Ram. Nagbenta sila para nakawin mga wala. Correct, Boss Badong. Balatan mo sila. Balang araw, no? Yung political vlogging, magiging matatag din to. Siyempre, bago pa karamihan sa amin. Ako nga, 6 years pa lang eh. Wala pang isang dekada. Pero tignan nyo naman yung impact namin. Mas pinaniniwalaan na yung mga political vlogger kaysa sa mainstream media. Talaga naman mas magaling kami sa kanila eh. Nagbenta sila para sabihing maunlad. Wala na po magke-claim na maunlad ang Pilipinas. Nagbebenta sila dahil hikahos po tayo. Pag nagbebenta ka ng mga asset mo, hindi po nalalayo yan sa tao, di ba? Pag ikaw maunlad ng kabuhayan mo, nagdadagdag ka ng asset, bumibili ka ng mga lupain, nagpapatayo ka ng mga bahay, di ba? Sa tao, ganun din po yung bansa. Pag ikaw nagbebenta ng asset, kaya nga yung mga bansang mayayaman, dagdag ng asset. Nagpapatayo ng mga building, nagpapatayo ng mga syudad. Tignan niyo yung Saudi. May pinapatayo sila yung, ano ba tawag doon? Yung isang linya, bagong syudad. Baliktad po yan. Larawan po yan na nagpahirapan tao. Pa-vape nga lang during meeting sa oras mismo na trabaho, feeling entitled. Mas pinaniniwalaan ka ni Senator Marcoleta at Agent JM. Adik kaya panay benta. Sadlak tayo ngayon sa hirap, ramdam na ramdam ng taong bayan.